kababayan na ngayon po ay papunta na sa mga sementeryo? Opo, doon po sa mga papuntang sementeryo, magdala po tayo ng pananggal ng ulan dahil inaasahan po natin na magkakaroon po ng mga pagulan ngayong araw. Alright, maraming salamat po sa inyo, Mr. Mario Palafox, ang weather forecaster naman ng Pag-asa. Samantala, isang close van na aksidente sa South Luzon Expressway, 8 po ang sugatan. At dahil sa aksidente yan, kasalukuyang sumisikip na ang daloy ng trapiko sa SLEX. At para sa kabuang detalye, makakapanayam natin sa pamagitan ng telepono si Jaime Santos o si Jamie Santos ng Jamie, nandiyan ka pala, Jamie. Yes, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng South Luzon Expressway sa pagitan ng Bigutan at Sukat exit. Ngayon medyo mabagal yung daloy ng trafiko dahil sinusubukan ng tanggalin ng Skyway Patrol itong isang closed van na nakabalagbag dito sa pagawing southbound ng SLEX. Ito kasing closed van ito, sumabog daw itong kaliwang gulong nito sa parteng unahan mula ito sa Quezon Province patungo sana ng Pasay. Nawala ng kontrol itong driver na pakilala sa palang Michael Mendoza. Kaya naman daw sumalpok ito sa isang mga concrete barrier dito sa pagitan ng naghahati ng northbound at southbound ng SLEX. At sumalpok pa ito dito sa pader na naghahati ng SLEX at Service Road. Yung mga sakay nito, iniinda yung masakit na katawan dahil nga naalog sila sa loob ng sumalpok itong closed van dito sa mga concrete barrier at pader. Tingin ng mga otoridad na nag-iimbestiga pa dito, mabilis ang takbo nitong driver. Kaya naman bukod sa nawalan siya ng kontrol, kaya sumalpok siya ng ganito dito. Hello? Yes, maraming salamat, Jamie Santos. Ingat po ngayon dyan sa SLEX. At medyo may na-aksidente pong closed van. 8 po ang sugatan. Mula sa SLEX, sumako tayo sa North Luzon Expressway. Nandun po ating kasamahan si Victoria Tulad. Victoria. Yes. Igan, sa mga oras na ito ay maluwag pa rin ang North Luzon Expressway, lalo na't konti-konti pa lang ang daloy ng mga sasakyan. Ayon sa Traffic Control Department ng NLEX, simula alas 10 kagabi ay wala pang nangyayaring aksidente. Kung mayroon man daw ay iyong mga minor lamang gaya ng konting sagian at iyong mga nasisiraan. Handa naman daw ang buong pamunuan sa anumang maaaring mangyari. Inaasahan na mamayang hapon ang dagsa ng mga sasakyan dahil pabalik na sa Maynila ang mga nagpunta sa probinsya. Inaasahan din daw na bukas ng umaga ay maaaring maging rush hour na rin dahil magmamadali na ang mga tao upang bumalik sa Maynila dahil may pasok bukas. At paalala lang po sa mga motorista, basa po ang daan natin dito sa may SLEX dahil simula pa kagabi ay umuulan na pero ngayon po ay paambon-ambon na lamang. At yan muna ang latest update mula dito sa North Luzon Expressway. Balik sa inyo, Igan. Okay, maraming salamat, Victoria Tulad. Nagulat po live mula sa NLEX. Papunta man kayo sa probinsya para humabol sa bakasyon o di kaya ngayon pa lang kayo sasaglit sa sementeryo para bumisita sa inyong yumaong mahal sa buhay, eto po at nag-set up po kami ng UH Undas Helplines para sagutin ang anumang suliran ninyo. Ang sasagot ang inyong mga tawag, mga kinatawan ng PNP, DOTC, LTO at local government. Nandito ngayon nagbibigay ng kanilang oras ay sina PNP Senior Superintendent Leonardo Carlos, Hepe ng Public Information Office ng NCRPO. Si Mr. Chris Liu, DOTC Consultant para sa kanilang Action Center. Si Mr. Jason Salvador, LTO Communications Officer. At si Ms. Nora Caballero, kinatawan ng Communication Section ng Makati City Hall. Kaya para sa anumang katanungan nyo ngayong undas, bukas po ang aming linya para sa inyo. Para sa mga katanungan tungkol sa pulisya at seguridad ngayong undas, tumawag po kayo sa 981-1955. Para naman sa mga tanong sa DOTC, tumawag kayo sa 981-1954. Para naman sa mga tanong sa LTO, tumawag po kayo sa 981-1953. Para naman sa mga taga Makati, tawag kayo sa 981-1952. At kung pangkalahatan naman ang inyong katanungan, bukas po ang numero bilang 981-1951 para sa inyong mga tawag. Inuulit po namin, maaari kayo tumawag sa aming UH Undas Helpline numbers 981-1951 hanggang 55. Kaya para sa mga asang kabalikat ng Undas, tutok at tumawag lang dito sa unang hirit. Kaya may mga tumatawag na ngayong ganitong kaaga pa lang.
At narito naman ang iba pang numero na pwede nyo agad tawagan para sa anumang emergency ngayong undas. Nasa daan man kayo, bumabiyahe o naiwan sa bahay. PNP 117, MMDA 136, Philippine Coast Guard 328-1098. Bureau of Fire Protection dito po sa Metro Manila 729-5166. Red Cross Hotline 143 o di kaya ay sa 527-0000. At Meralco Customer Hotline 16211. Okay, samantala nagkalat na nga po sa loob man o sa labas ng mga sementeryo, mga tindahan ng pagkain, magiinumin at sa gitna ng pagdansa ng mga tao ngayong undas. Pero paalala ng Department of Health, maging mapanuri sa mga bilihin para matiyak na malinis sa inyong kakainin at ligtas din sa inyong kalusugan. Ang mga inuming inilala ko, kabilang dyan ang dapat suriing mabuti. Dalawagan ng grupong Eco-Waste Coalition sa panatilihin pong malinis sa mga sementeryo hanggang sa inyong pag-uwi mula sa inyong mga tahanan. Ay sa grupo, mawag maging zombasura. At nagsagawa pa nga sila ng 1 kilos protesta sa La Loma Cemetery, Caloocan City para ipagkalat ang kanilang mensahe na huwag magkalat ng basura sa sementeryo. Kailangan madala ang sarili niyo mga basurahan. Kaya sana yung mga MMDA, di ba, pati sa loob ng sementeryo, puntahan na. Maghuli sila ng mga nagliliter. At saka maganda yung meron mga suggestions yung ating mga kapuso sa ating Facebook at saka iba pang accounts natin. Na sinasabi nila imbis na magdala daw ng bottled water kasi yun yung karaniwan, di ba, Yes, tinatapon yung mga plastic na yan. Magdala na lang ng talagang utensils na pwedeng hugasan o kaya naman ang isang jug na lalagyan ng tubig. At paalala po sa mga motorista naman na papunta naman ng Manila North Cemetery, may ilang pong kalsada doon ang isinara na mula pa kahapon. Ito po ay ang Aurora Boulevard mula sa kanto ng Dimasalang hanggang Rizal Avenue at Blumentritt mula naman sa kanto ng A. Bonifacio hanggang P. Guevara po yan. Kasama rin ang Dimasalang mula sa kanto naman ng Makiling hanggang Blumentritt at Retiro mula sa kanto ng Dimasalang hanggang Blumentritt. Sarado na rin po ang P. Guevara mula naman sa kanto ng Cavite Street hanggang Pampanga Street. Ngayong All Saints Day at maraming kababayan natin ang nakabisita na sa mga sementeryo, inaasahan natin ang unti-unting pagbagsak ng presyo ng mga bulaklak. Kahapon marami pa rin ang namili ng bulaklak sa Dangwa. Ang kada bugkos o bundle ng Bulgari, 150 pesos. Baby's Breath, 60 hanggang 70 pesos. Ang isang dosen ng rosas, 150 pesos pa rin. Na doble pa rin kumpara sa regular nitong presyo. Gladiola, 180 pesos ang bugkos. Malaysian Moms, 140 pesos. Anthurium, 180 pesos. Orchids, 500 piso ang bundle. At ang Gerbera, 300 pesos. Inuulit po namin yan ang presyo ng mga bulaklak sa Dangwa kahapon. Kaya tara na at tingnan natin kung bumababa ang presyo ng mga tinitindang bulaklak sa Dangwa sa Maynila. At nandoon ngayon si Monica na namumulaklak. Good morning, Monica. Uy, Monica, anong balita? Bumababa ang presyo ng bulaklak o lalong tumaas? Morning, Mon! Yes, good morning, Miss Lynn. Tama ka. Bumaba ang presyo ng mga bulaklak mula nga dito sa Dangwa ngayong araw mismo ng undas dahil ayon sa mga manininda dito, ang peak time talaga ng pagbili ng mga bulaklak dito ay kapag dating na October 28 hanggang October 31 kahapon yan. Kaya naman ngayong araw, bumaba talaga ang presyo ng mga bulaklak dito. Kaya naman sa mga kapuso natin dyan na gustong humabol at bumili ng mga bulaklak para sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay ngayong mismong araw ng undas, maaari po kayong bumili dito dahil talagang dahilan ng mga tendera dito ay inuubos na lamang yung mga paninda nila na inangkat pa nga nila mula sa Baguio at sa ibang bahagi ng ating bansa. Kaya naman yung mga bulaklak dito ay talagang binibigay na nila sa mas murang halaga. Kaya naman tulad nakikita nyo, meron tayong mga ilang kababayan na as early as this